Mahingi lang po namin yung reaction ng Palace regarding sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa nakaraan na it is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay mapanagot regarding po ito doon sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung ICC. And ano pong reaction dito ng Palace? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at tatignan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization or NATO, and a government of major non-NATO ally, as that term is defined by Section 2013, Paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section, sa paragraph 3, ay parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand or Taiwan. Pero nung tinignan po natin ang paragraph 7, lumalabas po dito na the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. So lumalabas po na party po tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, the United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with the respective sovereign prerogatives. So, ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na miyembro po ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung ano man ang naging prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya nga po, kaya ko po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft.